yung experience kay Yolanda, walang salita na pwedeng i-describe kung gaano ka destructive, gaano siya nakakatakot. Yung pakiramdam na parang paano ka magsisimula, paano ka babangon sa ganun katindi na distraction. Parang wala parang blanco ka, walang sagot that moment. Nung nangyari yung Yolanda, parang parang personal mission ko na tumulong talaga kasi sa history ng Giwan, never pa siyang na-experience yung mga tao. So sabi ko noon, dapat may kailangan gawin. Sa konting kaya ko, yung maliit na mga bagay, dapat meron akong gawin. Pinakamahalagang ingredients para bumangon sa ganung katinding disaster, no? Siguro yung community, yung pintakasi kung tawagin namin, yung bayanihan. Masaya ako nung nagtatrabaho ako sa isang INGO, nakilala ko yung ICSC that time. In fact, ako yung isa sa unang nag-undergo sa Solar Scholar Program. Natapos ko yung training and then parang doon ako nabuhayan na parang pwede kang maging responder anywhere kung tamaan ka na maging. So yun yung naging commitment namin that time. And isinapuso ko yung parang sabi ko, paying it forward in the sense. Patuloy tayong lumaban, hindi lang para sa panahon ngayon, no? Kasi gusto natin, kumbaga, gusto kong maalala ng mga tao pag nabanggit yung Yolanda, hindi yung kwento ng kung paano tayo nalugmok, paano tayo yung devastation, kundi maalala nila kung paano tayo bumangon, paano tayo nagpatuloy. Sa mga community organizers and responder na katulad ko, patuloy lang tayo siguro. Huwag tayong mapagod, huwag tayong sumuko. At mahalaga yung mga bagay na ginagawa natin, lalo na sa pagligtas ng buhay ng mga kapwa.